Gilivers, ano nga ba ang posibleng mangyari pag wala kang healthcare? Let's go, let's go. Yes, sa lahat ng mga 30 years old or 40 years old na hindi natin pinapansin ang healthcare. Ilang beses na natin narinig, hindi lang kay Doc narinig, hindi mo pinansin ang Kaiser. Ilang vlogs na ako, ilang poster na ginawa ko, ilang TikTok na ginawa ko, hindi ka pa rin nagdedesisyon. So, ano ba ang pwedeng mangyari sa'yo? Ipapakita ko sa'yo ano ang negative effect or pwedeng mangyari sa atin pag wala tayong healthcare. Para ma-realize natin ang kagandahan na meron tayong healthcare or Kaiser. Okay? So, ikaw po yan. You and family. Diba sa pag-abroad natin, sa mga nasa abroad or nandito sa Pilipinas, sa pagsusumikap natin magkaroon ng negosyo, magandang career, nakaangat naman tayo. Mula dito sa poor, o yung mahirap na buhay, yung sakto lang yung buhay, yung pagkasweldo, sakto lang hanggang sa katapusan, hindi pwedeng kumain sa labas, hindi pwedeng magkaroon ng extra gastos. So, nakatawid naman tayo. From this life, nakapunta tayo sa komportabling buhay. Tama po, ilan sa atin ang nakatawid na mula sa mahirap na kalagayan sa buhay, napunta tayo sa komportabling buhay. Di ba marami na? Bakit? Kasi nakapag-abroad ka. Nagkaroon ka ng negosyo, kumanda yung career mo, nakakapagtrabaho na kayo, kayong mag-asawa, anak mo may trabaho na, natapos na lahat ng iyong mga pinapaaral, kaya komportable na. Pero, sa paglalakbay natin sa buhay, minsan may mga pangyayari, di ba? Hindi natin maiwasan eh. Bigla merong isang aksidente, bigla merong isang karamdaman, bigla may isang diagnosis na meron tayong sakit na kailangan nating ma-hospitalize. Gagastos tayo or uubos tayo ng malaking halaga. What will happen? Pag wala ka pong healthcare, pag walang sasagot ng hospital bill mo, eto ang pwedeng mangyari. Mula dito, sa komportabling buhay, babalik tayo. Babalik tayo sa pagiging mahirap. Yung unang-una, madaming utang. Kapos tayo, nabaon tayo sa utang. Hindi na naman tayo makabayad ng bills. Bills natin sa bahay. And worse, minsan, naibenta natin yung kotse natin, naibenta natin lupa natin, o naisanla natin ATM natin. Ating mga lahas natin, minsan, nasasangla natin. Because of that one incident, one condition, na kailangan natin ma-hospitalize, gagastos tayo ng malaking halaga. So, ano mangyayari? Babalik tayo dito. Babalik tayo sa pagiging mahirap. Babalik tayo sa hindi komportabling buhay. Ibebenta mo yung lupa mo, ibebenta mo yung bahay mo, ibebenta mo yung kotse mo, mangungutang ka, so kakapusan ulit tayo. Nandito na tayo sa komportabling buhay, bumalik pa tayo. Kasi wala tayong healthcare, walang tumulong sa atin. Marami na pong incident na ganyan. Marami na pong nangyari na kwento, na naikwento sa akin, nakita ko mismo. Walang healthcare, bigla na confine, 2 weeks doon, 3 weeks sa hospital, kailangan ng matinding gamutan, hindi nakapag-ready, walang healthcare, walang health fund. Ano nangyari? Naubos ang pera. Mula doon sa komportabling buhay, bumalik sa pagiging poor. So, sa ating po lahat, Gilivers, for sure, pag tinanong ko kayo ngayon, syempre ayaw nating bumalik sa kalagayang hindi komportable, sa poor life. Gusto natin, nandito na tayo sa comfortable life. Okay? So, anong dapat natin gawin? Ang kulang lang, Kaiser. Kaya, i-Kaiser mo na yan. One decision, masisecure mo ang family mo sa comfortable life. Okay? Kasi, imagine mo, kung hindi ka lang din magkasakit ha, Dok, hindi naman ako magkakasakit eh. Hindi ka nagkakasakit, okay? Komportable ang buhay mo. Komportable ka, nasa abroad ka o dito ka sa Pilipinas, okay kayo. Hindi ka nga nagkasakit. What if bigla tayong mawala? Ikaw na breadwinner. Ikaw na magulang. What if biglang deadline na ng buhay natin? End na tayo. So, wala na magtatrabaho. Ano mangyayari sa pamilya natin? Nawala ka as the breadwinner. So, yung pamilya mo, babalik ulit dito. Babalik ulit sa kahirapan. Gusto mo ba yun? Siyempre, ayaw natin, di ba? So, anong gagawin natin? Kailangan meron tayong insurance. That's also the purpose of insurance. At kasama po yun sa Kaiser. Wow! Kasama po yun na protektahan ng family mo. So, pag wala kang Kaiser, wala kang life insurance, pag namatay tayo, nandito na yung pamilya mo, babalik dito.
Pero kung may instantly, may maiwan sa family mo, they will stay here. Kasi meron na silang pasisimulang pera. Pang negosyo, pang source of income, meron silang magagamit. Okay? So, para hindi mangyari ang lahat ng yan, pagbalik sa kahirapan, i-Kaiser mo na yan. PM na sa personal FB ko. Ito po ang aking personal FB with 42,000 followers and increasing po yan. Ako po mismo sasagot sa inyo. Let's go, let's go. Kape po tayo, kape.